Sa iba pang balita, pinagbidahan ni Filipino mountaineer Miguel Mapalad ang isinagawang homecoming press conference kamakailan sa Makati. Para sa detalye, narito ang report ng aking teammate na si Paulo Salamatin. Ikinatuwa ni Filipino mountaineer Miguel Mapalad ang lahat ng mga suportang kanyang natatanggap mula sa isang pribadong kumpanya at sa pagsubaybay ng mga Filipino fans sa kanilang ekspedisyon sa pag-akyat ng pinakamataas na bundok sa buong mundo, ang Mount Everest. Sa isinagawang press conference ng isang Filipino food processing company na sumusuporta kay Mapalad, kinilala ang kahusayan ng Pinoy sa nasabing ekspedisyon. Pagkatapos ito ay ikinuwento ni Mapalad ang kanyang mga naging karanasan simula ng kanilang pag-akyat hanggang sa mapanganib na pagbaba rito. Sa panayam ng PTV Sports, ibinahagi ni Mapalad na hindi man maituturing ang Everest bilang pinaka-challenging sa mga bundok na kanyang naakyat na. Isang malaking achievement pa rin para kay Mapalad na marating ang tuktok nito dahil isa ito sa mga bundok na pangarap niyang akyatin. Hindi man siya yung pinakamahirap pero ito yung number one dream ng mga mountaineer. No? Bawat bundok naman kasi may iba't ibang karakteristik yan. Para siyang, ano ba to? Para siyang babae, tama ba? Na may iba't ibang beauty. Dagdag pa ni Mapalad na hindi niya inaasahan na maaakyat niya ang tuktok ng Mount Everest sa edad na 42 years old at mababasag ang ilang taong paghihintay simula ng huli pang maakyat ng isang Pinoy ang Everest noong 2007. Hindi ko na-expect na yung taon na magagawa ko na itong pagkakit ko sa Mount Everest. Tagal ko pinangarap ko. Sabi ko dati, before ako mag-50, akitin ko na yung Everest. Kaya 42 na lang ako, so napaaga ako ng 8 years. So meron pa akong 8 years para mag-explore ng ibang bundok. Ayun, sobrang saya, sobrang life-changing for me kasi maraming story ang nangyari ng expedition na to, drama o lungkot, lamig, challenge dun sa expedition na to. Marami akong natutunan na pwede kong magamit sa mga susunod na expedition ko. Kaya yun nga, hindi ko masabi na kailan katitigil kasi ang dami mong natututunan all the way. Present naman sa nasabing press conference ang batikang mountain climber at ikalawang Pinoy na nakaakyat sa Mount Everest noong 2016 na si Erwin Emata o mas kilala sa bansag na pastor. Grabe yung saya at saka proud ako na after sa 19 years sa pag-akyat namin is ito yung actually poor minus sad. May sad na siya dahil 4 minus 1. So 4 na Pilipino, hindi pinalad yung isa, 3 yung nakasalit. So sobrang saya ako dahil siyempre nadagdagan kami sa ang statistic na Pilipinong umakyat ng Mount Everest. Sa ngayon, balak ni Mapalad kasama ang kanyang partner sa Philippine 14 Peaks Expedition na si Geno Panganiban na umakyat pa sa isang bundok na di bababa sa 8,000 meter ang taas bilang preparasyon sa sunod nilang misyon na akyatin ang ikalawang pinakamataas na bundok sa buong mundo, ang K2. Paulo Salamatin para sa Atletang Pilipino, para sa Bagong Pilipinas.